Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga bersikulo po sa Biblia na palagay ko kung talagang pagtutuunan lang natin ng pansin ay siguradong makapagpapabago ng buhay natin. Halimbawa na lang po, itong sinabi sa ating gospel reading, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Pause muna po tayo doon sapagkat mapipilaukan na tayo sa tindi ng kahulugan nito. Isa po kasi sa ibig sabihin din ito ay kung paanong minamahal ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, ay gayon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paanong ganun din ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Matindi po yun. Kasi kahit katiting lang ng pagmamahal ng Diyos Ama sa kaniyang anak, ang ibigay niya sa ating lahat, palagay ko malaking bagay na eh. Kasi napakalaki ng diferensya ni Jesus sa atin. Banal siya. Makasalanan tayo. Tunay siyang anak ng Diyos. Ampon lang tayo. Napakarami niyang ginawang mga kabutihan. Napakarami naman nating ginawang mga kasalanan. Kaya nga sabi ko, kahit patingi-tingi lang ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ang ibigay sa atin, malaking bagay, nagpapasalamat na tayo. Pero hindi lang iyon ang ibinibigay niya sa ating pagmamahal. He is not giving us a weak love. He is not giving us a conditional love. He is giving us the love that exists between Him and His Son. Again, let that sink in. Yan ang sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya nagawa niyang bigay, isakripisyo ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kasi nga, mahalaga rin tayo para sa kanya, katulad ng bugtong na anak niya. Karanasan ang magsasabi sa atin na masasabi at napapatunayan natin ang halaga ng isang bagay o ng isang tao sa buhay natin sa kung ano rin at kung sino rin ang nakahanda nating isakripisyo para sa tao at sa bagay na ito sa buhay natin. Naisakripisyo ng Ama ang kanyang anak sapagkat mahalaga rin tayo sa Kanya. Alam po ninyo, again, kung ito lamang ay talagang magsisingkin at tatanggapin natin, babago ito sa buhay natin. Lalong-lalo na sa pagharap natin sa mga suliranin, mawawalan ng kamandag, anumang sakit, anumang problema, anumang pagkalugi, anumang panluloko sa atin, anumang problema sa pamilya ang tanasin natin, maging ang anumang mga kasalanan, kahit kamatayan, mawawalan ng kamandag. At tulad nung minsang may in-interview, isang lalaki na may stage 4 cancer. Tanong sa kanya, buti ang saya pa rin ng disposition mo sa kabila ng kalagayan mo. Nautal ako, sabi ko desisyon. Pero yun naman talaga ang ginawa niya. Pinagdesisyonan niyang maniwala na sa kabila ng problema niya, mahal pa rin siya ng Diyos. Ang sagot niya sa nag-interview, ganito ang disposition ko kasi alam kong mahal ako ng Diyos. Indeed, mga kapatid, walang kahit anong problema, gaano man katindi ang makapagpapasinungaling ng katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ito lang talaga ay paniniwalaan natin, aangkinin natin, i-claim natin. At ito po ay hindi po masasabing brainwashing or mind conditioning o kaya simpleng positive thinking dahil ito po ay may batayan sa pananampalataya natin. At tulad ng sinasabi ni St. Paul sa Romans 8:38, and I quote, for I am certain that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor depth, nor height, nor power, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in our Lord Jesus Christ. End of quote.
Ang problema po sa atin ay masyado nating lililimitahan ang paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Simula pa lang nung una, niisip na ng tao, mahal lang ako ng Diyos kapag walang problema, kapag maganda at maayos ang takbo ng buhay ko. Sabi ko nga po, simula pa lang nung una, baka kasi simula pa lamang ng mundo, yan ang iniisip at wini-wish sana ng tao. Pero isipin po ninyo, nagbago ba ang Diyos? Sinabi ba ng Diyos, ganun ba? Yung ba ang gusto nyo? Ganun lang ba para maniwala kayong mahal ko kayo? Kapag wala kayong problema, sige, alisin ko na ang problema ninyo. Wala na kayong mararanasan sa mga sakripisyo. Hindi. At wag na po tayong umasang magbabago ng pananaw ng Diyos. Sa pananaw niyang mahal niya tayo kahit at tayo nakakaranas ng mga pagsubok at problema sa mundong ito. Tayo na po ang maniwala. Maniwala na po tayong lubusan sa katotohanan yan na ang pagmamahal ng Diyos kailanman ay hindi natin kaya at dapat limitahan na mahal tayo ng Diyos. Not just when everything is fine, kundi kahit na at lalong-lalo na kapag meron na tayong mga problemang nararanasan. Nang sa gayon, pag dumating yung mga matitinding problema na yan, wag na po nating pagdudahan ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa halip ay maging excited pa nga tayo, magkaroon ng iba yung pag-asa kung paano natin mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos na yan sa gitna ng mga problema na ating naranasan. Kasi yung pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos when everything is fine, alam na natin kahit paano kung anong klaseng paraan yan. Ang hindi natin alam ay kung paano niya ipaparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal kapag mayroon na tayong mga matinding problemang maranasan. At yan po, tayo dapat mas maging excited o mas umasa. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon dito sa atin, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. Bigla ko tuloy naalala yung kasabihan na it's much easier to fall in love than to remain or stay in love. Na para sa akin ay understandable. Yung quote na yan, i-apply natin sa tao. Kasi mahirap nga namang magtiwala, to stay, to remain in love with the person na nakasakit sa'yo, nakadisappoint sa'yo, with this person na may masamang ginawa sa'yo, kasi hindi ka makasigurado. Mahal ka pa niya? Hindi ka na ba talaga niya lolokohin? Tutupad ba siya sa pangako niya na siya'y magbabago na? Something like that. Pero hindi natin dapat itong ipagpalagay sa Diyos na magdalawang isip tayo whether we will remain in His love or not. For one, hindi naman niya tayo ginagawa ng kasamaan. Bagamat nadidisappoint tayo sa Kanya, bagamat nalulungkot tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, for one, hindi niya tayo ginagawa ng kasamaan. And mas mahalaga dyan, ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay tutupad sa Kanyang pangako. At ang Diyos ay nagpaparamdam ng Kanyang pagmamahal kahit na sa mga problema nating naranasan. Kaya, hindi tayo dapat magkuli. Mananatili ba tayo sa Kanya? Manatili ka, kapatid. Sapagkat sa kabila ng mga pangit ang nangyayari sa iyo ngayon, siguradong may magandang mangyayari pagdating ng panahon. Hindi sayang at hindi ka magsisisi kung mananatili kang nagmamahal sa Kanya. Hindi ko po sigurado kung mababago ang sitwasyon natin. Kung masosolve ang problema natin, kung gagaling ka sa sakit mo, kung maayos ang negosyo, kung maayos ang pamilya at ang buhay mo. Pero isang bagay ang sigurado, kung mananatili tayo sa pagmamahal natin sa Diyos sa kabila ng mga problema, ma-experience natin ang pagmamahal ng Diyos in a whole new level, in a different level, in a superior level. So much so na mararamdaman natin yung sinasabi niya sa Ebanghelyo ngayon sa huli na makakahati tayo sa kagalakan niya, kaya magiging lubos ang ating kagalakan. Kasi nga po, more than the blessing that we are asking, ang Diyos na talaga, ang sinabi niya ditong mananatili sa atin. At yun ang mas mahalaga kaysa mga blessing na hinihiling natin. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat kahapon, yun din naman ang paanyaya sa atin, ang manatili tayong nakakonekta, nakakabit sa Kanya. Nasabi ko nga, kapag tayo nanatiling nakakonekta, nakakabit sa ating puno kay Kristo, malagas man ang mga dahon natin, lagasan man tayo ng mga dahon dahil ipuprune tayo tulad ng isang halaman, magdadahon at magdadahon pa rin ulit tayo. At mas mamumunga tayo ng sagana at mas magaganda kung mananatili tayo sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo sitwasyon. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo Pumikit tayo. ko. Panginoon, tulungan mo po akong manatili sa iyo sa kabila ng mga unos na dumarating sa buhay ko, sa kabila ng mga problema na inaalaw mo na maranasan ko. Alam kong hindi mo ko basta-basta bibitawan, basta manatilin din akong nagtitiwala at umaasa sa kabila ng aking mga matitinding problema. Kaya lang, Panginoon, nandun talaga yung panganib na makabitaw ako kapag nagiging mas matindi yung takot ko at lungkot ko. Sana, Panginoon, mangyari man yun, huwag niyo po akong bitawan sapagkat higit sa pagkapit ko sa iyo, mas maasa ako sa pagkapit mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.